siguro sabi nga ni Senator Lacson, no, they are ready for whatever eventuality. Tignan na po natin. We hope na yung pagkaka-declare ni Senator Alan, I think last night or this morning nung This nabasa morning, ko. oo, yung post. This morning po. Post. This morning, sana totoo na tinatanggap na niya, pero dapat June 3 pa niya tinanggap yun dahil June 3 siya tinanggal as all seats vacant, ano? Pero be that as it may, sana nga kung totoo yung kanyang sinabi, then it would be a peaceful session, peaceful transition this morning, no? Pero tignan natin kasi nag-file pa rin sila ng kaso sa Supreme Court. So, Yun na nga po. kung wala namang, kasi meron doon tinatawag na status quo anti-order, kung wala naman in-issue yung Supreme Court until this morning na status quo anti-order or TRO, talagang wala namang balakid, no? Siguro yung kanyang pagsasabi this morning, na-realize niya na hindi naman sila pagbibigyan din ng Korte Suprema, kaya siguro nag-save face na lang siya. Sabi niya, it was his honor, sa akin, ibigay na natin sa kanya yon at nabigyan siya ng ilang araw ng Senate President, pero tingin ko yan ang pinakamagulong termino ng isang Senate President. Opo, opo. Sa mga pangyayari po na ganyan, Attorney Howard, ang daming naging drama. Ang dami nating nakita na sagutan, ambahan at lahat. Sa palagay ninyo, paano nyo na-envision ang takbo ngayon ng Senado? Kumbaga ay may lamat na po sa kanilang relasyon sa isa't isa. Or mabubura yan dahil nga si Alan Peter Cayetano ay kumbaga nagpakumbaba na, tinanggap na. Kahit na medyo late na nga sinasabi mo, tinanggap na rin. Well, sa tingin ko, si acting Senate President and hopefully by this morning maging Senate President si Win Gatchalian, no? I'm looking more of how he is as a consensus builder, how he is as a kumbaga yung tinatawag ng to build the coalition with the majority and the minority combined, no, na to work together. Although sabi ko nga may majority and may minority, pero sa tingin ko po si Senator Win is more of a consensus building individual na makikita naman na acceptable for both parties, no? So sa tingin ko with him at the Senate presidency now, mukhang mukhang gaganda ang relasyon at gaganda ang takbo ng Senado. Although sabi ko nga medyo mag-ingat dun sa grupo ni Senator Alan kasi until ika nga sa basketball, until the last minute is nandyan, pwedeng maraming mangyari, bilog ang bola. So mag-ingat lang at alerto lang sa mga pwedeng gawin at pwedeng ibang mangyari. Okay. Ayun. Partner, meron lang ako ipasok. No? Baka makalimutan ko to, Attorney Calye. Napaka-importante rin kasi nagkaroon na ho ng Sandigan Bayan Decision, di ba? 90 days preventive suspension kay Senator Jinggoy. Di ba? Last time na nag-usap tayo, di ba? Wala pa tayo ng pag-usapan ng suspension. Ngayon, meron na suspension. So medyo ang feeling ng marami, baka hindi na ang threshold 16, di ba, votes to convict. Baka bumaba ang threshold kasi kung mawala na yung kanyang does that automatically remove him as Senator Judge ngayon, si Senator Jinggoy Estrada, Attorney? Well, that is my opinion, at saka opinion ng iba ring nakakaalam na abogado na dahil walang jurisdiction na within this time, no, within this period, kasi nga may legal impediment. So tingin namin hindi na siya functional, hindi rin siya present. So paano pa siya magiging huwes in the same light na paano siya boboto sa Senate presidency kung siya nga hindi na within the jurisdiction of the Senate for this moment, So sa tingin ko ito rin ay isang mitya o isang naging reason kaya sinabi rin ni former Senate President Alan Cayetano na hayaan na niya. Kasi nga, kahapon lang, lumabas yung desisyon ng suspension ni Jinggoy. No? Although sa pag-aaral ko, sa tingin ko, dapat yan nung siya ay na kasuhan at nakuha, na
automatic ang suspension according nga sa ating batas at sa ating jurisprudence. So, tingin ko rin, sabi ko nga, isa ito sa mga naging mitya na talagang nakita ni Alan Peter na kahit anong gawin niya, wala na yung numero sa kanya dahil hindi na niya kayang ipaglaban yung pwesto ni Jinggoy dahil nga suspended na siya. Tama ka nga, Danny, since 23 na, pwedeng ilagay ito sa 2/3 na 12, no? In relation to the Avelino versus Cuenco case, no? At yung marami pang ibang kaso na sinasabi, pag suspended ka, automatic po 'yon na mawawala ang iyong mga pribilehiyo to appear and to be allowed to vote in the Senate. Okay. Partner, meron ka pang gusto ko lang isa lang isisingit ko lang. So bali for now nakikita nyo na dadalhin pa to sa Supreme Court. Possibly itong issue ng yung suspended na isang senator baka take part pa sa, let's say, voting sa impeachment. Pwedeng dalhin niya pero magdadala nito si Jinggoy kasi siya po yung suspended, no? Baka dalhin na naman to nung isang teacher nagdala nung na walang legal standing. Ayam. Matatanggal na naman siya, wala na naman siyang standing diyan. Kasi ang may karapatan na magdala nito si Jinggoy kasi siya ay naaapektuhan as a senator and his rights and privileges as a senator, as a sitting senator. So sinabi niya, I think I read it yesterday also, na plano niyang dalhin sa Korte Suprema ito. Sa tingin ko, it would be a nice academic discussion and it could enrich our jurisprudence kung dalhin niya ito. Pero tingin ko, hindi tama yung kanyang posisyon at tama ang posisyon ng mayorya at tama ang posisyon ng Sandigan Bayan na siya ay suspendihin at hindi bigyan ng any rights and privilege as a sitting senator. Opo. Sa lahat po ng mga yun nga magiging epekto sa impeachment at saka sa pagboto sa Senate presidency. Okay. Sa lahat po ng mga nangyari, attorney, sa palagay nyo naging tama at naging, hindi naman sa timely, kundi naging tama ba o naging decisive yung desisyon ng Pangulong Marcos na magdeklara ng special session? Opo, maganda po at papasalamat tayo sa ating Pangulo. Nagtawag siya ng special session not only to finish the bills na kailangan na tapusin at alam niyo naman merong malaking trahedya tayo sa Mindanao na kailangan din sigurong tingnan ng ating Kongreso. At siguro itong ang sigalot sa Senado because of this calling of the Senate, itong special session, mananahimik na. Isipin mo na lang Doris, kung tumuloy ito hanggang SONA tapos meron pang July 6 na impeachment, baka magkagulo. So I think yung plano nung Cayetano Block na guluhin at i-block yung impeachment, kitang-kita naman na ang boto nila para sa Duterte Block hindi natuloy, no, na-avert nitong reorganization na ito. At itong pagtawag ng special session is there to, kumbaga, to clarify and galvanize the position of the majority led by the Gatchalian Bloc. At siguro pwede ko na rin banggitin na once may lumipat at makuha ng mayorya ni Senator Win yung Senate presidency ngayon at yung mayorya na 13 or more sila, that would also make the case of Senator Alan moot and academic, no? Parang kung ano man yung hingi niya sa Supreme Court, kitang-kita na baka hindi na rin pasukin ang desisyon na ito o ang kaso nito ng Supreme Court, pwede nang i-dismiss ito ng Supreme Court being moot and academic. Okay. So, bahala na rin po ang Korte Suprema kung kanilang titignan ito o kanilang i-dismiss na ito for being moot and academic. Okay. Attorney, isa lang, ipapasok ko lang dahil bukas kasi yung pre-trial conference, di ba? Mag-meet na yung prosecution tsaka defense. May mga lumutang na naman ng mga bagong ebidensya laban kay VP Sara. Ito, katulad nitong 52. Sa impeachment tayo ulit. Sa impeachment. Dahil tayo. Alam ko, nakabantay din ang buong Pilipinas dito, buong bansa. At 52 firearms daw ng mag-asawang Duterte, pati si Manat Escarpio, hindi idineklara sa salin. Di ba? At ito, sinabi ni Congressman Terry Ridon. At saka ito, nadagdagan daw ng 10 million pesos yung yaman nila VP Sara at yung mister niya na umabot na sa 98.66 million ang network ng mag-asawa. So itong mga bagong ebidensya, do you think, kasi alam ko itong mga priority nila ng mga article of impeachment na isasalang sa simula sa July 6?
Opo, pwede po itong isama. Kaya nga that's the role of the pre-trial conference. Ang role po ng pre-trial conference ay i-identify ang mga witnesses, i-identify ang mga ebidensya. So that is a tawag dito, purpose of that, no, para pagdating sa hearing, sa trial, walang mga surprise, no, although pwedeng mag-reserve ang bawat kampo, but they can kumbaga give the reason or the purpose kung saan yung mga reservation nila. For example, maglalagay sila makahanap sila ng bagong ebidensya during trial, pero dapat yung purpose is within yung mga sa articles of impeachment na apat na yon, yung itong unexplained wealth, yung 6.7 billion, yung confidential fund, yung bribery sa DepEd at yung grave threats. Yung threats, yung kanyang sasabi na meron siyang papatayin si presidente at si first lady. So dapat it is germane to the articles at malinaw po ano yung purpose ng kanilang reservation. Should they reserve? Pero kung meron na sila, for example, katulad ng bagong ebidensya na nakuha nila before pre-trial, pwede na nila pong i-identify at isama sa kanilang mga ebidensya at testigo na isasubmit sa pre-trial conference. Opo. Kailangan palang i-declare yun, partner, no? Attorney, yung kung ilan ang baril mo, paano naging asset yung baril? Hindi ko, 52 kasi may value yun, Doris. ganyan po. Libo-libo Malaki yan. yun. Baka umabot pa ng ilang milyon yung mga 52. baril. Dahil baka hindi ko alam mo, medyo yung iba mahal. Baka exotic yung baril na Ala. kakaiba. So baka may presyo yan. So lahat naman ng may value kasi talagang dinideclare. Ito owned nila kasi meron niyang lisensya matagal na pala sa PNP, CIDG, di ba? PNP bombs and what type and weapons, something. So may lisensya po yan. So klarong-klaro na pag-aari nila. Kung hindi yan nakadeclare sa SALN, talagang yan may violation yan. You have to remember na impeach natin si Corona by misdeclaration yung kanyang SALN. So, Correct. bakit kung nagawa kay Corona, baka dapat gawin din dito kay Vice President Sara. Ayun, Oo. Lumilikot lang ang aking utak at hindi, palagay ko wala namang basehan ng aking paglikot ng utak. Kaya lang, Yan ang gusto itanong ng masa talaga, yung mga ganon, di ba? Yung mga Kunyari, Mas tanong mabuti, ni Doris, yung malikot, wag lang yung makukulit na oo. hindi nakakaintindi sa katotohanan. correct. Lumilihis sa katotohanan, attorney, di ba? Oo. Kabalintunaan lang ang katotohanan. Ayun ang bago kong word, kabalintunaan. Then, attorney, yung kung meron siyang ganun kadaming Baril, armas, oo. at meron siyang yung grave threats na sinasabi, pwede po ba natin yung hindi naman pwede i-connect pagdikitin, di ba? i-connect Oo. na ganyan po talaga kasi May tendency, may yun, ganon, di ba? Meron ganon. May inclination sa ganon, di Pwede ba? po ba Yung yun? maging violente, Oo. tama ba? Well, pwedeng sa akin it would be a stretch, no? But kung makita nila, kung makonect ng prosecution na itong mga baril nito gagamitin, so nasa sa kanila po yan on how they connect it. But the mere ownership does not mean you have an intent to kill, no? Kasi pwede yan for self-defense also, no? But sabi ko nga, it is incumbent upon the prosecution, nasa kanila na po yan, kung paano po i-connect yung intent sa ownership ng baril. Nasa kanila po yan. Attorney, bago ka namin bitawan, kasi meron pa raw second batch ng mga private prosecutors. Hindi ka ba natatap o isama dyan sa second batch ng private prosecutor? Alam mo tayo, Danny, hindi tayo katulad ng ibang tao na biglang sumusulpot sa press con para i-presenta ang sarili. Di ba? Aray, ang sakit. So, okay ka lang, ha? Sambayan convenor na lang. Pero Ganun. kung tayo alokin at yayaing sumama, bakit hindi? Para sa bayan, tayo tutulong. Pero hindi po tayo nagvo-volunteer na parang O pro bono. tawag Okay ka lang sa pro bono. Parang tawag dito yung ambulance chasing na kung Yan. ano man lang gusto nating sumama. Tayo pwede, basta tayo kumbaga kailangan, bakit hindi kung para sa bayan. Ayun. Okay, pero maliwanag yan. Willing habang- naman siya. Oo, pero habang medyo meron pa tayo lang segundo minuto. Yung present na first batch, anong tingin mo sila Lorna Kapunan? Anong mo doon? Assessment mo sila 'di ba? Ligutan, mukhang malalakas din 'di ba yung mga PECA bar ng mga lawyers? Mga bating awit. Lahat naman po sila nakasama ko na karamihan doon sa either
nakalaban ko sa korte o nakasama ko as a collaborating lawyer. Kasi Tita Lorna, matagal na kaming nagsama niyan. Oo. So, sa akin, maganda ang preparasyon na pwede nilang itulong sa prosecution team. Si Attorney Liguata na galing Cebu, it's a very respected Cebu-based lawyer. So, sa tingin ko, maganda naman ang kanilang contribution at itutulong sa prosecution team. Hindi naman po ako, kumbaga, natatakot. Sa tingin ko, medyo maganda at malakas ang kanilang team. Especially so na nandyan din po si Congressman Luistro, Congressman Chel Jokno, Congressman Laila, Congressman Defensor, etc. So, maganda yan. They can complement the public prosecutors very well. Ayun. So, kumbaga, let's get ready to rumble. Diba? Opo. Talagang tingin ko ready sila at sabi naman ng defense, ready sila. Sabi nga nila, gusto nila ng bloodbath. Di tingnan natin kung saan dumalayo ang dugo, kung sa prosecution o sa defense. Tingnan po. Kaya maganda po, tumuloy na po ang trial.